Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Bago po tayo magkomentuhan, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man na bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin mga kababayan. Di po ba na dito po, putok na putok po. Talagang pinagkaaguluhan po sa lalo-lalo po sa social media, mainstream media, yung nilabas po na desisyon ng Pangulo ng Pilipinas na about po rito sa National Security Council na sibakin mo, tanggalin mo ang tatlong presidente, na mga dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, Gloria Macapagal Arroyo, at syempre po si Joseph Ejercito Estrada, at lalong-lalo po ang Vice President. At ito po ay nakomentuhan na po natin. Pero komentuhan naman po natin. Ito pong mga nasa social media mga kababayan. Talagang pare-parehas po sila ng banat at batikos mga katambay. Kung bakit po at talagang kinukutya pa rito nila ang Vice President mga katambay. Tingnan po natin at pakinggan ang kanilang mga komento. Ito po yung mga vloggers na talagang hindi natin alam kung ito po ba yung mga bulag, pipi at bingi. Lalo po sa nangyayari sa ating gobyerno. Kasi itong mga vlogger yatang ito, di umano, ay wala nakikita pong anomalya, korupsyon, o sinasabi po natin ang ating kaperahan ay nagdidelikado, lalong-lalo po ang 2025 national budget, mga kababayan. Never po yata nila itong nakita na magkakaproblema po ang taong bayan. At mga politiko lang po yata ang maikinabang. Pero nakatutok po sila, lalo-lalo po rito, sa issue po ng National Security Council. Pakinggan po natin mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin. Ito po yung mga vlogger sa social media na talagang sobra-sobra po itong umatake sa mga Duterte, lalong-lalo po sa Vice President. Ito po sila, ang mga vlogger po na ito, sila Kakopi, siyempre ito po si Alicia Comment, nagkaroon po ng problema ito sa INC. At si Batang Maynila Toit, siyempre po, yung napakarespetong tao po, si Coach Jarrett, at si Chris Ulo, mga katambay. Siyempre po, mayroon po isang abogado, si Attorney Claire Castro, mga katambay. Umpisahan po natin ang kanilang mga comment, ang kanilang mga batikos yata sa ating Vice President Sara Duterte at sa mga dating presidente. Pakinggan po natin, umpisahan po natin. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sige, diretso na tayo sa ating talakayan. Talagang pinaninindigan ni Sara Duterte na siya ay spare tire na lang talaga dito sa administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga wala na itong gamit, no? Wala na itong silbi unless mawala ang presidente, siya papalit. Yun na lang ang pinaka-purpose niya. Dahil isa sa pinaka-importanteng posisyon ang pagiging bahagi po ng National Security Council. Ang sabi ni Lucas Bersamin, ng executive secretary natin, hindi relevant. Hindi relevant sa posisyon niya o sa pagiging bahagi ng National Security Council. As of the moment, yung disclaimer yan. As of the moment, hindi relevant yung membership ni Sara Duterte sa National Security Council. Pero, ito may pag-asa pa kayo, mga DDS. Dahil may kapangyarihan naman ng presidente na magdagdag siya ng miyembro. Diba? O yan, sige, kung gusto nyo talaga, ini-insist nyo talaga na maging bahagi kayo, kung sa tingin ninyo relevant sa pagpapanatili ng national security ito si Sara Duterte, may chance pa. Huwag kayo mawala ng pag-asa mga DDS, may chance pa kayo unless hindi kayo talaga i-appoint ng presidente. Pero ang presidente may kapangyarihan, idagdag si Sara. Kung sa tingin niya, mukhang makatutulong sa atin si Sara Duterte, mukhang witty. Pagdating sa national security, si Sara, mukhang eksperto si Sara Duterte sa usapin ng foreign policy, pagdating sa pangangalaga sa sovereignty natin, at kung saan-saan pa. Kung makita nila ng potential si Sara. Pero sa moment, wala Wala ka naman makita Diba? Sabi niya nga, ibabagsak niya ang gobyerno. Sabi niya, chuchugiin niya ang presidente. Tama ba naman yan? Sa tingin mo, hindi yan threat sa national security, yung ginagawa ni Inday? Pero, siguradong gaganti ka, Coffee. Ako tiyak na tiyak ako dyan, gaganti yan, bumibuelo lang yan. Nag-iisip lang yan ng paraan kung paano sila makakaganti. Gaganti. Ayan mga tambay, nag-ano pa siya,
nag-conclude pa, gaganti raw po ang Vice President Sara Duterte. Nag-iisip lang daw po na igaganti, mga katambay. Ayon po rito kay Kakopi. Sundan naman po natin. Ito pa po. Sundan po natin. Ito po isa. Si Alicia comment naman po, mga katambay. Tingnan po natin ang kanyang comment. I-pass forward ko lang po. Ni Vice President Sara Duterte, diba? Oh, sila yung mga naniniwala na dapat matagal na itong ginawa ni President Duterte. Nag-tref. Sabi ni Reviton, si Attorney Claire ang napagbintangan, hindi ikaw umano. So, mga minamahal, yung reason na yun is given na. So, hindi na natin kailangang i-intact, diba? Sa isang paper kasi given na yung reason na yun kung bakit natanggal talaga. One of the reason na talaga yun kung bakit natanggal si Vice President Sara Duterte sa National Security Council. Dahil wala na pong tiwala. Diba? Wala na pong tiwala. Tama ka, Marvin, King, Joseph, Elisa, tapos si Martin, yan yung tinret niya. Malinaw na po ito na indication na wala na pong tiwala. As in, wala na. Balik ta rin man yung upuan, balik ta rin man yung pagmumukha ni Sara Duterte. Wala nang tiwala si PBBM dito sa ating Vice Presidente. Actually, ngayon nga lang ito ginawa ni President eh. Di ba dapat matagal na? Di ba? Oh, sino yung mga naniniwala na dapat matagal na itong ginawa ni President Bongbong Marcos? Itong pagtanggal kay Sara Duterte sa NSC. Dapat matagal na yan. Ewan ko nga ba, bakit bakit ba ngayon lang? Diba? O, nag-press one si Almond Lee. Diba? So, dapat matagal na yung ginawa. Given. Ayan, mga tambay, given na raw po at kahit daw po balik ta rin daw po ang pagmumuka ng Vice President ay dapat daw po talagang matagal nang ginawa ng ating Pangulong Marcos na pagsibak po sa National Security Council. Ayon po ito kay Alicia comment, mga tambay. Isunod naman pa natin iba. Iisa po kompas eh. Di ba? Isa kompas. Nakapagtataka. Ito naman po. Taga Maynila naman po ito. Ito po yung bata. Bata raw po ito. Batang Maynila Toits. Painggan naman po natin ang kanyang sinasabi, mga kababayan. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila 2H. Pag-usapan natin itong Malacanang daw ay nagpaliwanag sa pag-alis kay BP Sara sa NSC o National Security Council. At ang sabi, kaya daw inalis si Sara Duterte, hindi na siya kinukonsidera na relevant mga kababayan. Sabihin, wala nang halaga. Sabihin, pag hindi relevant, walang saysay. Walang wenta. Grabe naman kayo kay Sara Duterte. Talagang hindi na relevant. Walang gamit. Diba? Wala na. Okay, so, pero bago yan mga kababayan, may punta lang. Ayan, mga tambay, si Batang Maynila Toits, ganun din po ang kanyang batikos sa Vice President. Talagang wala na raw kagamit-gamit. Hindi na relevant, mga katambay, ang Vice President. At talagang mismo daw po, pinaliwanag pa ng Malacanang, siyempre po, sa pamamagitan po ng Executive Secretary Bersamin, mga katambay. Yan po, si Batang Maynila Toits. At isunod naman po natin, siyempre po, ito pong napakarespetadong tao. Nag-aaral po yata ito na abogasya. At talaga po ito napakagalang po sa mga pinuno at sa mga dating pinuno ng bansa, mga katambay. Ito po, si Coach Jarrett, mga katambay. Painggan naman po natin si Coach Jarrett. The National Security Council is the principal advisory body. I-pass forward po natin, mga katambay. Ito po yung kanyang logic naman, mga katambay. Yung kung bakit daw po tinanggal ang Vice President. Ito po. Yung mga kwentuhan dyan, yung mga pag-attempt na i-destabilize ang ating gobyerno, sila yan. Oo, sila yan. Sila yung naniniguro na ang ating bansa ay
ay hindi mapapatumba. Sila yung naniniguro na ang ating gobyerno ay hindi mapapatumba na kahit anong destabilization attempt. Sila po ang gumagawa ng ganung trabaho, si National Security Council. Ngayon, anong ginawa ni Sara last year? Balikan lang natin ang kwento. Alam ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo sa BBM, si Risa Caranela at si Martin Romualdez. Medyo, Napakalino nung sinabi. So bakit mo i-retain yung isang tao na gustong pumatay sa'yo? Bakit mo bibigyan ng impormasyon ang isang tao, ang isang pamilya, pamilyang Duterte na gustong pumatay sa'yo? Bakit mo sila bibigyan ng advantage sa pamamagitan ng impormasyon? Hindi insecure si PBBM. Sa sobrang hindi siya insecure, alam niya kung kailan siya unsecure. Alam niya kung kailan nasa bingit ng kamatayan ng kanyang sarili. Alam niya na kung merong seryosong banta sa buhay niya. O itanggalin ito sa National Security Council. Ayan mga tambay, ang topic po niya ay about po doon sa sinasabi niya raw pong threat sa buhay ng Vice President, ng Presidente ng bansa, mga tambay. Nung nakaraan po na talagang sinabi po ng Vice President, dahil hindi naman po niya buo na ipinakita po sa kanyang mga followers yung video na sinabi po ng Vice President. Buo po kasi yun Kaya niya po nasabi yun kasi unang nanganib ang kanyang buhay. Matalino po kasi ang Vice President. Kailangan niya po ipaalam ang nangyayari po, lalo po sa kanya. Dahil buong gobyerno na po kasi ang nakikita niya, nakalaban niya at gusto magpabagsak sa kanya. Di po ba? Ginamit na po ang buong gobyerno. Di po ba? Pansin po natin, di ba? Magmula po sa institusyon ng Kamara at nahandyan po ang buong sangay ng gobyerno, DOJ, di ba? NBI at ang mga kapulisan at pati ang kanyang mga security. Ang kanyang mga security ay nanganib din po, di po ba? At talagang gustong tanggalin o tinanggal na po yata. Ito po, sunod naman po natin mga tambay. Isa kompas ng mga vlogger po na talagang halos binabanatan, binabatikos po. Yung tinanggal na nga, binatikos pa ng binatikos po nila. Tinanggal na, mga katambay. Pero sila pa rin po ang bumabatikos. Isunod naman po natin si Chris Ulo, mga katambay. Ito naman po si Chris Ulo. Isunod natin. Okay mga kababayan, isang maganda at pumagpalang gabi sa ating lahat ngayong araw ho ng Biyernes. Ika-tres ho ng Inuro taong kasalukuyan po mga kababayan, mga kanalays. Oras sa ganap na alas 9 na ho ng gabi dito sa Pilipinas. Pilipinas is standard time. Parang naging sino ba ito? Si John Wick. Fast forward. Siyempre, tropa, kaibigan. Palulupit talaga yan. Nag-live. Yung mukhang kalabaw. Nag-live. Ay, pag-subscribe nyo si 12.1 2.0, sinasabi ko sa inyo, katulad itong mga DDS vlogger na to. Madali sabihin sa kanila yan, ang importante, trabaho, hindi ang ayuda. Okay yun. Pag pinahinggan mo sa tenga, parang sounds like tama nga, no? Pero aminin natin. Pakinggan natin. Fast forward natin. Nasa ayuda pala siya. Gigil na gigil kasi siguro may iba ng mga didisit pag ayok. Ay, dahan-dahan, mamelchan ko. Ay, ninenervous yung mga... ninenervous yung mga didisit. Parang ang dating ganito maririnig Magandang gabi. Mga kababayan, pusit, natagpo ang... natagpo ang lutang. Booster mo kayo. Pakinggan natin ulit. Okay. Pumuntaan ko, dahan-dahan lang Relax lang.
Okay, 1, 2, 3, go. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinanggal sa National Security Council ang Vice Presidente alinsunod sa bagong executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, hindi akma sa ngayon ang Vice sa mga responsibilidad ng konseho. Hindi akma? Parang sinasabi nyo, wala siya sarili. Ang presidente may kapangyarihan gumawa ng executive order. Kaya kayo mga DDC, sinasabi ko sa inyo, huwag nyong gisingin. Huwag nyong hintayin yung nananalaytay kay Pangulong Bongbong Marcos na dugo na galing sa kanyang tatay ni si Ferdinand Marcos Sr. magising. Kasi baka magulat pala kayo umagang-umaga, pagising nyo, breaking news, sabi ni Pangulong Bongbong, may press conference, today. Ano ba ngayon? January, no? Baka marinig nyo na lang. Today, I declare. Today, I declare a martial law. Tuwa pa po ang Chris Ulo, mga tambay, at talagang pusit pa ang tawag sa Vice President, pusit. At tuwan-tuwa po ang Chris Ulo dahil daw po pinagbabantaan pa po ang mga DD shit. Ang mga DD shit po ang tawag ni Chris Ulo po sa mga sumusuporta po at sa Vice President at sa mga Duterte, mga katambay. Ibang klase, no? At talagang proud na proud pa po siya dahil daw po isang araw daw po baka daw magising na lang ang mga DD shit na mag-declare daw po ng martial law ang may dugong nananalaytay sa kanyang ama. Galing daw po sa kanyang ama ang dugo na nagdi-declare ng martial law. Ibang klase to, no? Para bang naranasan niya na ang martial law sa Pilipinas kung gaano kahirap ang merong batas militar, mga katambay. So, patawa-tawa lang po ang isang Chris Ulo, mga katambay. Ibang klase. Masaya pa na mag-declare ng martial law kung magdi-declare ng martial law ang anak ng diktador di umano, mga katambay. Ito, dito naman po tayo sa isang abogado po, mga katambay. Ganon din po ang banat sa Vice President po, si Attorney Claire Castro, mga katambay. Pakinggan po natin si Attorney. Ganon po rin po. Yes, sir. Fast forward ko lang po. Tingnan po natin. Kasi masyadong mahaba po kasi. Kunin lang po natin yung... Kung bakit kayo dapat tanggalin? Ito po. Kasi nga, unang-una, malakas yung loob mo magbigay ng threat sa presidente. So, tama ba yung ginawa na tanggalin sila? Ang sabi kasi naman, di naman daw lagi ito nag-meet. Siguro once a year lang, diba? Para magbuo lang ng policy. Okay? Pero makakabuhubas na ng policy. Nakakapag-usap ba? Ito lang naman nakakapag-usap ba sila ng mga bagay-bagay na hindi dapat lumabas sa four walls of the room. Diba dapat, kung ano yung sinabi dito lang, hindi na lalabas. Kung, diba, kung sila ba ay mapagkakatiwalaan, hindi ba sila nagmumukhang spy? Yun, diba? Hindi ba sila nagmumukhang spy against the government? Diba? Kung kasama sila dyan. Diba? Lalo na sabi ko, nag-threaten Saka even before nakaka-clear, even before, kahit hindi nagtitrete si VP Sara, nagtitrete naman yung pamilya ni VP Sara. Diba? Nagtitrete naman si yung pamilya niya. Ilan ba sila nag-request ng PBBM resign? Sabi na natin, kung nag-PBBM resign siya, sino ba makikinabang? Diba? Si VP Sara. So, sabi nga nila, ito ba'y pamumulitika? In a way, yes. Oo.
pamumulitika para maipakita sa tao na wala na talaga sila. Wala rin chance. Diba? Kayo, wala rin chance. Ang unit team. Hindi talaga silang nag-break na sila, pero talagang pinapakita sa tao na as in break. Wala rin chance. Tinanggal pa sa National Security Council. Ang demand pa naman ni VP Sara, dapat nandiyan dyan ako. Diba? Explain nyo, ba't hindi nyo ako tinatawagan? Baliktad, diba? Yung National Security Council ang nagsabi na ikaw ay nagtetreten sa Pangulo at ikaw ay consider na may security threat ka. Security threat ka na. Diba? So instead na they will ask VP Sara to make a call. Yan din po, nakita po natin, mahaba po yan. Doon din po nakapokus ang Attorney Claire sa threaten sa pagbabanta. May threaten na raw po, lalo ang pamilya Duterte daw po ang nagbibigay ng threaten. Isa sa mga threaten po, lalo ang Vice President. Yung pagbabanta raw po sa buhay ng Pangulo at ng Speaker at ng First Lady, mga katama. Yung binitawang salita na pinalalabas po nitong mga vlogger. Sila po halos lahat ay isa po ang kumpas, mga katamay. At binanggit din po, dito po mahaba po kasi ito binanggit din po ni Attorney Claire sa kanyang YouTube channel, na kaya daw po sinibak din o tinanggal na ang dating Pangulong Duterte at po ang dating Presidente Gloria Arroyo at dating Pangulong Erap Estrada dahil daw po mga sumusuporta o sa China po ang kanilang sinasabi daw po maka-China, mga katamay. Pro-China daw po, mga katamay. Yun po, napakababaw na dahilan po yun, mga katamay. Napakababaw. Di po ba? Pero bago po natin komentuhan, pakinggan naman po natin ang isang abogado, mga katamay. Ito po kasi mga vlogger tapos isang attorney, yung puro against po ito. At talagang kung ano-ano po ang narinig po natin na pangungutya at dahilan ayon sa kanila kung bakit tinanggal ang Vice President. Pero pakinggan naman po natin ang isang attorney, si Attorney Vic. Ang sinabi po in-explain po ni Attorney Vic ang pagtanggal po dito po sa National Security Council kay Vice President, kay dating Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Arroyo, at kay dating Pangulong Estrada, mga tamay. Pakinggan po natin si Attorney Vic, ang kanya explain. Yung Vice President bilang aktibong miyembro at bahagi ng National Security Council. Dahil ang Vice President ay may apelyido Duterte. At ang sabi ng Malacanang, hindi na po importante, hindi relevant ang papel ng Vice President ngayon, kaya so tinanggal ang hindi sinali sa National Security Council. Bakit hindi nila pinapaliwanag? Bakit kailangan tanggalin bilang miyembro yung mga dating Pangulo sa National Security Council? Tinanggal din mo bilang miyembro at aktibong bahagi ng National Security Council si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Tinanggal din si Pangulong Gloria Arroyo. Tinanggal din si Rodrigo Roa Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Wala ng transparency. Ang usap-usapan kagabi, yan ay lumabas istorya, ito ba ay nagbabadyang mga sagot? Sapagkat tinanggal na yung mga tao na maaasahan sana natin ibalita sa sambayanang Pilipino yung totoong estado ng ating seguridad. Sapagkat kung wala nang magsasabi ng totoo, pwede silang gumawa ng isang kwento na mayroong panganib na sa ating seguridad, whether external or internal threat. Bakit mo ginagailangan tanggalin ang mga ng naging Pangulo? Mayroong wisdom yan, mayroong discernment ang mga yan, may labig ng ulo yan, kalmado yan, at makakapagbigay ng tama na advice sa kung sino ng Pangulo. Dito makikita mo, kaduda-duda yung ginawang reorganization. Ito ba ay nagbabadyan para sa loob? O ito ba ay nagbabadyan na maraming na tayong tulong doon sa pinangangambahan na lahat
na magkaroon ng isang armadong sigalong o higlaan laban sa ating kapitbahay ng China. Bunsod sa pag-uunsyok ng ating alyadong Amerikano. Importanteng malaman natin ito. Dahil pag nagkaroon, whether ng martial law o ng gera laban sa China, apektado ang buhay ng bawat isang Pilipino. At hindi nararapat tinanggal ang Vice President o yung mga dami ng naging Pangulo. Paano pa natin malalaman yung tunay ng Estado at kalagayan ng ating bansa? Kung sila na naman ang mag-uusap, ang mag-desisyon, ang mag-uhulma kung ano ang direksyon ng ating bansa sa mga darating na araw, linggo, buwan, taon at taon. Kailangan alam niyo ito. Kailangan na papag-usapan natin ito at Yan po ang paliwanag po ni Atty. Vic. Talagang may katotohanan po yun, mga tambay. Talagang nawawala na po ng demokrasya pagdating po dito po sa National Security Council po. Natanggalin mo po at ipolitika dahil mismong sa bunganga po ni Atty. Claire ay siya na po nagsabi na talagang political ang isang reason po na ang pagkasibak o pagkatanggal po sa mga matataas na pinuno sa ating bansa, lalo-lalo po ang mga dating Pangulo at ang Vice President Sara Duterte. Talagang mawawala na po ng hindi na po malalaman ng mga Pilipino kung ano po ang gagawin po nila. Sila-sila na lang daw po. Sila-sila na lang daw po ang makakaalam at hindi alam ng mga Pilipino kung totoo ba ang sinasabi nila. Dahil wala na po Wala na po pwede na sinasabi nga kung nahandun ang dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Gloria Arroyo, dating Pangulong Estrada, medyo magiging fair o patas ang magiging ang desisyon ng lalo po sa national security natin kung may mga threat man ito. Di po ba? Kaya lang ang mahirap nga daw kasi baka daw ito, isa ito sa dahilan. Baka daw kaya sinibak lahat ay pwede nilang gawin yung kinatatakutan po natin na magdeklara na naman ang anak ng martial law na katulad po ng ginawa ng kanyang ama. Yan po ang pinakamabigat na mangyayari po sa atin dahil po ngayon nakikita po natin na kung paano po kontrolin ng gobyerno po natin ang ating kasundaluhan yata at ang ating kapulisan, ang men in uniform po ng ating bansa ay nakikita po natin na halos kontrolado po yata nila, mga kababayan. Dahil lahat po halos ay nakokontrol po yata nila, lalo po ang ating kaperahan. Nakita naman po natin ang ating kaperahan. Ito pong katatapos lang na pirmahan na 2025 national budget. Nakita po ng mga Pilipino na talagang kung paano po nila kontrolin ang pera ng bansa, mga katambay. Ito pa. Kung yung pera ng bansa nakukontrol kung saan nila gustong ilagay at kung sino ang babawasan nila at kung sino ang lalakihan nila ng budget, kontrolado ito pa. Di po ba? Malaki po ang posibilidad nga na mangyari po di umano yung kinatatakot po na ni Atty. Vic Rodriguez na baka ito isang hudyat na magkaroon na naman tayo ng napakasakit at napakadilim na sa kasaysayan ng bansa ang martial law. Di po ba? Dahil dito po talagang napakahirap po ang kaganapan. At isa pa ang kinatatakot po ng isang Atty. Vic ay kung tayo po ay pupunta na rin sa giyera laban sa China, lalo po tayong kawawang-kawawa, mga katambay. Dahil unang-una, nakita naman po natin ang ating pangdepensa, ang ating national defense. Nagkakaproblema pa nga, lalo-lalo sa budget. Binabawasan pa nga ang budget at ang ating mga gamit ay puro bulok at iilan-ilan pa lamang, mga katambay. At alam naman natin na ang parating na presidente na si Donald Trump ay hindi po suportado at hindi sumusuporta yan sa mga gera-gera. At alam naman po natin na nag-uusap na po at may pag-uusap na po ang China at ang Amerika. Sa katunayan, kumbidado pa ng papasok na presidente na si Donald Trump ng Amerika sa inauguration niya ang presidente ng China o China. Di po ba? Kaya ano pa ang asahan mong suporta sa Amerika kung ito itutuloy mo, kung may katotohanan ng sinasabi ni Atty. Vic? Lalo po tayong malalagay
sa alanganin, mga katamay. Pagka sobra po na ganito ang gagawin nila. Martial law, giyera, mga kababayan. At talagang ibang klase po ang ginagawa po nilang pamumulitika sa pamilya Duterte. At pati po ngayon, nadamay na rin po sa politika, mga katamay. Nadamay na rin sa pamumulitika yata. Tanggalin mo ang dating Pangulong Arroyo at dating Pangulong Estrada. Ibang klase na po yata ang pamumulitika. At sinasabi po yata, at sinasabi rin po natin, ganito po ba ang matinong Pangulo? Ganito po ba mag-isip ang isang matinong Pangulo? Lalo sa seguridad ng ating bansa. Yung mga dating Pangulo, tanggalin mo. Yung mga dating Pangulo na may experience na kisa sa'yo. Lalong-lalo sa paghawak ng national security o na itong ating seguridad ng ating bansa sa labas man o sa loob, di ba? Kaya nga po bumuo ng National Security Council, di po ba? Pero tanggalin mo yung mga dati, ibang klase. Kaya si Kamanong ay sumasang-ayon po dito po sa pahayag ni Atty. Vic na malaki po ang posibilidad na mangyari nga po yung mga sinasabi ni Atty. Vic dahil po sa ginagawa po nilang move. Yung move, talagang tinatanggal mo na, mga tambay. Yung alam mo na magiging hadlang sa iyong mga plano. Kasi kung nahandyan ang dating Pangulong Duterte sa National Security Council, siyempre po, malalaman po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang plano po. At malalaman niya ang kalagayan ng seguridad ng bansa. Malalaman po Kaya lang sa ginawa po nilang ito, talagang ayaw na po nilang ipaalam sa mga Pilipino yata, mga tambay. Kasi ipaalam po yan Ipaalam ni dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino ang sitwasyon ng ating seguridad. Ganon din po ang Vice President. Pero sa ginawa po nila, talagang mukha po yatang meron silang plano na ilihim na yata sa ating lahat di umano ang nangyayari po sa ating bansa. Lihim na lahat. Kasi lihim din po ang pagkatao ng ating presidente. Lihim. Bakit ko po nasabing lihim? Dahil lihim po yung pinasasabog ni Kati Binag na siya po ay drug addict at gumagamit ng illegal na droga, ay lihim din po dahil ayaw niya po magpa-drug test, mga kababayan. Ito po, yung sinasabi po ng mga vlogger, mga katambay, ituloy na po natin. Ito pong mga vlogger, magmula po kay Kakopi, Alicia Comment, Batang Maynila Toits, Coach Jarrett, Chris Ulo, at kay Atty. Claire Castro, mga katambay. Isa po ang hulmahan, di ba? Isa hulmahan nila Isa, doon po nila pinatutukuyan na talagang ang Vice President ay hindi na relevant, talagang hindi na fit, talagang hindi na kailangan dahil nga lahat po ng kanilang sinasabi ay talagang puro pangbabatikos, panglalait di umano yung mga katambay. Nakita niyo po kung paano po pagsalitaan at husgahan, hinuhusgahan na po nila talaga ang Vice President na napakarami pong ginawang kasalanan, lalo po dito po sa sinasabing pagbabanta raw po sa buhay ng presidente, ng speaker at ng First Lady, mga kababayan. At hindi raw po ito fit bilang isama mo po sa National Security Council dahil ito po ay sa pagkakaalam po natin at yung sinabi po ni Kakopi na wala raw pong walang kakayahan ng isang Vice President, lalo raw po pagkadating sa national security, mga katambay. Saka itong mga ito, dahil nga kinukutya pa nila na ang Vice President ay talagang parang walang magagawa at walang idea na maibibigay po sa council, dito po sa National Security Council, kung sila po ay magmi-meeting po, mga katambay. Ano po ba ang, ibalik tanaw lang po natin, ano po ba ang credential ng mga Duterte pagdating po sa national security? Una-una po, si dating Pangulong Duterte, ano po ang kanyang credential? Ano po ang kanyang nagawa? Ikumpara po natin sa bagong Pangulo. Ano po ang napatunayan po sa atin ng isang Pangulo po na si Ferdinand Marcos Jr.? Ano po ang kanyang credential pagdating po sa seguridad, mga katambay? Meron na po ba tayong nakita kung paano po siya mag-handle ng seguridad ng bansa? Ikumpara po natin sa dating Pangulong Duterte. Sige nga po, at ganun din po kay dating Presidente Gloria Arroyo, at ganun din po kay dating Presidente Estrada.
Dahil si dating Pangulong Estrada, kahit maiksi lang po ang termino niya, pero nakontrol niya ang kaguluhan sa Mindanao noong mga panahon na yon. At ganoon din po ang Gloria Arroyo. Meron din po siyang ginawang protektahan ang seguridad ng ating bansa sa mga terorista, di ba? Sa mga CPP, NPA, NDF at mga iba pang nagbabanta sa ating bansa noong mga panahon niya. At lalong-lalo na si dating Pangulong Duterte. Nakita po natin kung paano proteksyonan. At yung ginagawa po nung panahon po ng giyera, di ba? Nagkaroon po ng giyera ang Mindanao sa Marawi, di ba? Talagang mga terorista po ang gusto pong sakupin ang buong Marawi, mga tambay. Ano po ang ginawang seguridad ng isang napaagaling na Pangulo? May credential na siya kung paano po niya protektahan ng bansa, ang ating bansa, Pilipinas, mga probinsya, syudad. Di ba? Alam niya, meron na po siyang experience kung paano magpatakbo at paano niya protektahan ang bansa, lalong-lalo na ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Lahat na i-handle niya ng maayos. Di po ba? Nawala ang mga terorista sa Mindanao, lalong-lalo sa Marawi. At ganun din po ang pagkontrol na ito'y lumaki pa at lumagana pa ang CPP, NPA, NDF sa buong bansa. Di po ba? Nabalda sila ng napakalaking porsyento, nabalda. Tapos tatanggalin mo at sasabihin mo mga hindi relevant na itong mga ito. Wala nang mga silbi itong mga dating Pangulo at ang Vice President at ang sinasabi nyo na hindi fit at hindi na relevant ang isang Vice President. Meron din po siyang credential. Ano po ang kanyang ipagmamalaki? Isa rin po siya sa nagbigay ng napakagandang kapayapaan sa Davao City. Dahil alam naman po natin ang Davao City ay pinaliligiran din po at napakarami rin pong NPA. Ang mga sumusuporta po dyan sa CPP, NPA, NDF ay halos meron po sila sa Mindanao noong mga panahon na yon. At nakontrol po ng isa din kasama ang isang Vice President na dating mayor. Di po ba naproteksyonan niya ang kanyang syudad nung siya ay mayor dito po sa mga masasamang loob, sa mga drogista at sa mga drug lord, lalong-lalo na sa mga terorista kasama ang CPP, NPA, NDF. Nakita niyo po ang kanilang mga credential pagdating po sa seguridad ng kanilang hinahawakan. Di po ba? National security ang ginawa nila doon sa kanilang probinsya, lalo sa kanilang city of Davao. Credential. Sa ating presidente, ano po ang kanyang credential paghawak? Meron na po bang napatunayan ang ating Pangulo? Lalo po sa probinsya, sa kanyang probinsya. Di ba? Sa Ilocos Norte. Meron po ba dong kaguluhan na alam natin at nakita natin kung paano niya po hawakan at isiguridad o isecurity ang kanyang probinsya? Wala naman po. Wala pa tayong nakita sa Pangulong Marcos Jr. na napaagaling niya at talaga siya lang ang bukod tanging napakahusay na Pangulo pagdating po paghawak ng national security ng ating bansa. Dahil mismo yung kanyang probinsya, wala tayong nababalitaan na kasing husay siyang humawak pagdating sa seguridad ng bansa katulad ng dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Dahil yung kanilang probinsya, unang-una na, yan na yung mismo example kung paano sila humawak ng seguridad. Lalong-lalo ang bansa. Ang Pangulo, ano po ang natuklasan natin sa kanya? Unang-una po, sangkot po siya sa illegal na droga. Yan po ang natuklasan natin sa kanya. Hindi po natin natuklasan kung paano po siya humawak ng seguridad ng kanyang probinsya. Dahil wala naman po sila ro mga terorismo. Walang mga NPA doon, halos. Di ba? Walang terorista. Di po ba? Ang kanilang probinsya. Ano po ang ipagmamalaki ng isang Pangulo natin para sabihin mo na hindi ito fit, hindi relevant ang mga taong ito, katulad ng dating Pangulong Duterte. Sige nga. At ano rin ang ipapakitang credential ng isang executive secretary na si Bersamin? Ano credential niya? Bilang siya ay nakaupo lang sa Korte Suprema noong mga panahon na yun. Samantalang itong mga mismo ang nagpapatupad, sinisecured ang Pilipinas ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte, Gloria Arroyo,
at dating ERAP Estrada, silang tatlo, meron ng mga credential, pinatunayan. Samantalang itong Pangulo ng bansa ngayon, wala pang napapatunayan. Wala pa siya ipagmamalaki sa mga Pilipino. Di ba? Dahil ang ginagawa niya, protection po sa kanya, yata. Pinuproteksyonan niya po yata yung kanyang panunungkulan dahil po ang mga Pilipino, komento na inyong likod, napakarami na pong sumabog na anomalya, lalong-lalo na po paghawak niya po ng bansa. At yung kanyang mga promises, lahat po. Lahat ng kanya halos promises sa Pilipino. Wala po halos natupad. At ang natuklasan pa ng mga Pilipino, isa raw po siyang drug addict. Ayon na mismo yan kay Kati Binag. Na halos lahat naman sila, walang yagballs. Saan ka nakakita na isang Pangulo? Tinututukan mo, sinisibak mo sa national security, napakatapang mo, pagdating po sa dating mga Pangulo, at sa Vice President, gumagawa ka pa ng executive order, ang Pangulo ng Pilipinas, at napakatapang mong tanggalin ang mga dating Pangulo at hindi na sila relevant ayon sa iyo, pati ang Vice President. Pero pagdating kay Kati Binag, wala kang yagballs, ni hindi mo malang utusan, hindi ka malang gumawa ng executive order para itong si Kati Binag ay talagang mabigyan mo na aksyon na hindi totoo lahat ng kanya sinasabi. At ito ay maparusahan. Parusahan dahil sinisira ang iyong pagkatao, lalo-lalo ang iyong buong pamilya at ang iyong pagiging presidente ng bansa. Di po ba? Napakadali mo mag-utos, kamukha ng ginawa mo kay Pastor Kibuloy. Talagang isang dali lang tinutukan po yan ng kapulisan. Di po ba? Lahat ng puwersa ng kapulisan ay binigay mo sa Davao, lalo sa kingdom ni Kibuloy, hanggang nahuli at napakulong. At ngayon ay hinililitis ang kanyang kaso. Bakit pagdating kay Kati Binay, wala kayong ginagawa? Araw-araw nagsasalita sa kanyang programa, sa kanyang YouTube channel, sa social media si Kati Binag. At ito po ay nananatili po ang mga ito, ang ating gobyerno, bulag, pipi at bingi. Lalong-lalo ang Pangulo at siyempre po ang napakatapang na institusyon ng Kamara, Senado, DOJ, di ba? NBI, PNP, DND, di ba? DILG, PDEA, at marami pang sangay ng gobyerno. Nananahimik sila. Pero pagdating po, dito po, kasi napakarami na pong natuklasan talaga mga katambay. At hirap na hirap po ito. Yung sinasabi nga po natin ng mga mga vlogger na talagang tagapagtanggol po yata ng Pangulo, ng administrasyon. Katulad po yata nito, mga tagapagtanggol po yata ito. Hindi kaya ito, nagtatanong na si Kamanong, hindi kaya kasama ito sa sinasabi ni Banat Bay na malaki ang kinikita, ang kanilang allowance na buwanan na sinasabi ni Banat Bay na hindi bababa sa kalahating milyon? Kasama kaya itong mga ito? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kasama kaya ito sa mga binabayaran di umano? Ito pong sila Kakopi, si Alicia Comment, Batang Maynila Toits, si Coach Jarrett, si Chris Ulo, pati kaya si Attorney Claire Castro, pati kaya siya, attorney to. Baka kaya, hindi kaya ito binabayaran din? Hindi kaya? Mga katambay, nagtatanong lang po si Kamanong. At marami pa po. Meron pa po mga taga Bicol, may Mamang Kalbo pa na umamin din po na sila raw po binabayaran, mga katambay. Napakarami po nito. Dahil mismo po ang Pangulo ng bansa ay nagsabi po, meron po siyang nakarecord po sa social media na inamin niya na marami po siyang hinired. Marami po silang hinired. Marami po silang kinuha na trolls, tagapagtanggol po sa kanila, mga tambay, para po attack dog doon po sa naninira daw sa kanila, kuno, mga tambay. Kaya dito po, napatunayan po ngayon ng mga Pilipino na nagkakaroon po ng isipin, lalo po ang inyong lingkod, na malaki po ang posibilidad pala na mangyari po. Yung sinasabi na rin po ng isang vlogger na si Chris Ulo, na parang proud na proud pa po siya, na isang araw daw po magigising na tayo. I declare martial law. Yun ang sinasabi niya. Oh, this month. Sinabi pa niya, may petsa, may buwan. Di po ba? Na parang nakikita raw ni Chris Ulo
na nagbabanta pa sa mga DD ship ang isang Chris Ulo na magdidelikado raw po ang mga DD shit, lalo raw po pag nagdeklara di umano ang Pangulo ng bansa ng martial law. Ayon niya kay Chris Ulo, mga katambay. At ganun din po, tuwan-tuwa rin po ang mga vlogger, mga katambay. Tuwan-tuwa sila sa nangyayari. At tuwan-tuwa rin po at walang pakialam. Wala po silang pakialam sa ating bansa, lalo po sa ating kaperahan. Dahil dito po, kaya ko po nasabi na walang pakialam, mga katambay. Dahil kung sila po ay nakikinabang na sinasabi ni Banat by di umano, wala po talaga silang pakialam. At lalong wala rin naman pong pakialam. Lalo siyempre, hindi naman po din concern. Lalo kung hindi ka naman nagbabayad ng mga tax. Kung ikaw naman hindi ka nagbabayad ng tax sa ating bansa at umaasa ka lang sa gobyerno, yan po, talagang hindi po sila magiging concern sa ating bansa. Di po ba? Lalo yung talagang sobrang hirap nating mga kababayan na umaasa po sa ayuda na meron po tayong 4-piece at marami pa pong sangay na tumutulong po. Hindi po natin maasahan sa tax yan. Pero tayo po mga taxpayer, tayo po concern po tayo Number 1 po tayo concern, lalo sa ating mga tax. Ano po ba ang ginagawa nila sa ating mga tax? Inililihis po kasi nila ang issue. Ang totoong issue po kasi, yung natuklasan ni Vice President na napakalalaking pera na kinukontrol po ng 2 tao sa Kongreso. Yan po ang napakalaking issue. Pero nilalagay lang po nila ang issue para po ma-twist. Nilalagay lang po nila kay Vice President, kay dating Pangulong Duterte at sinama na rin po nila yung dating Pangulo para po mapagtakpan ng mga issue. Napakarami po kasing issue na pinagtatakpan po nila. Mga katambay, bago po natin ituloy, meron po isang subscribers po tayo na nag-ano po siya na meron po siyang sinabi pero hindi natin alam kasi ano lang po ito, babasahin ko lang po mga tambay, parang nag-warning po siya. Ito pong kababayan natin si Flor Alcano. Si Flor Alcano, nagsabi po siya, nag-message po sa inyong lingkod na distraction ang impeachment, tanggal si BP at former President kasi parating na daw po ang Afghanistan. Ang Afghanistan sa Pilipinas kapalit daw po sa frozen asset ng mga Marcos sa Amerika before January 20. Yun po ang message niya. Pero hindi naman po natin ito sigurado. Binasa ko lang po sa inyo. At meron pa po siya, sabi niya, i-post o paki-post o i-post ni si BP sa Afghan kasi daw si BP Sara ay talagang ayaw na ayaw daw po. Ayaw na ayaw si BP Sara sa Afghanistan, lalong-lalo pag kinuha at dinala po at syempre bibigyan po ng napakaraming benepisyo ang mga Afghanistan. Alam naman po natin yung mga Afghanistan, yan po yung iniwanan po yan. Di ba? Mga naiwan po yan na talagang sa panahon po ni dating Presidente Joe Biden po yan. Yung sila po ang may gawa, pero Pilipinas po yata ang gustong sumolve ng problema ng Amerika. At paki-plus daw po dito po sa inyong social media. This is urgent daw po, sabi po ni Flor Alcano, mga katambay. Sana naman po na hindi po ito totoo at wag po sanang gawin ito ng ating gobyerno na papasukin na naman dahil po ito ay tinulik sana, tinanggihan na po ito ng Vice President dahil po yung ating ambassador sa Amerika ay sumasang-ayon po ito, yung ambassador natin sa Amerika nung una na papuntahin at ititira po sa Pilipinas yan at ibibigyan po ng mga pabahayan. At tinanggihan po at talagang ayaw na ayaw po ng Vice President na makapasok po ang mga Afghanistans sa ating bansa. Ito po, kabayan Flor Alcano, binasa ko na po yung inyong message na sana hindi po ito totoo at wag po sanang gawin. Kung ito man ay may katotohanan, wag po sana itong desisyonan ng Pangulo, lalong-lalo na kung sasabihin lang po na papapasukin niya ang mga Afghanistan sa Pilipinas kapalit po ng frozen asset nila.
na pera sa Amerika. Nakakatakot po. At ang mga Pilipino po ay aware na po ngayon, mga katambay. Meron na po tayong mga social media at madali naman po natin malalaman yan, mga katambay. At puputok po yan kung talagang may katotohanan po ang sinasabi po na ating kababayan na si Flor Alcano. Sana po. Naisaan ako lang po, nabanggit ko lang kasi nakikiusap po yung ating kababayan na banggitin daw po natin at isa daw po itong urgent, mga kababayan. Mabuhay po kayo, Flor Alcano. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Yan po, mga kababayan. Isa rin po yan. Kung yan po yung may katotohanan, ay nakakalungkot po na sa sobrang hirap ng ating bansa ay magdadagdag ka pa ng pasanin at walang kasiguruhan ng ating seguridad at po pwede rin po itong gamitin. Lalo po ngayon, wala na po tayong malalaman sa national security kung ano po mga plano nila. At po pwede nga po nilang gamitin ito di umano. Dahil ito pong mga Afghanistan, kung totoo man ito, ay po pwede po nilang maging enforcement ito. Pwede po di umano na sanay po ito kahit anong klase ng digmaan, gyera, lalo-lalo sa paghawak na armas. Alam naman po natin na Afghanistan ay immune po sila sa gyera. Wag naman po sanang matuluyan o ay sana po yan ay mapigilan. Pero ang mahirap po sa panahon ngayon ay tinanggal mo na yung mga tao na po pwede pong pumigil sa mga plano na ganyan. Lalo-lalo po, siba ka na sa National Security Council. Wala ka nang malalaman pagdating sa seguridad. Kung ano man ang totoong seguridad ng bansa, po pwede nilang doktorin. Ayon kay Attorney Vic, pwede po nilang sabihin yung tama ay mali. Yung mali ay tama dahil sila lang po ang nakakaalam. Kaya napakalungkot po, mga katambay. Ibalik po natin, sa kabila po ang totoong problema ng ating bansa ay yung hindi fit sa dami po ng pinangako ng Pangulo sa ating bansa ay wala po halos natupad. Yung seguridad po natin sa pagkain, sa bilihin, sa trabaho na puro ipinangako ay hindi po nagagawa sa loob ng 3 taon. Ang nakita po ng mga Pilipino, yung seguridad po yata nila ang naging seguridad. Lumaki po yata ng lumaki ang kanila po yatang mga asset, ang kanila po yatang kayamanan ay nagsilobohan po yata at nagsilobohan, mga tamay. Di kaya at ang kanilang mga bolt ay nag-uumapaw yata ang kanilang mga bolt ng mga politiko dahil sa mga natuklasan po, lalong-lalo po ni Vice President Sara Duterte, pati daw po ang First Lady ay kumukolekta daw po ng pera sa gobyerno na hindi naman po ito halal ng bayan at ganun din po ang natuklasan po sa 2 tao. Inuulit natin yung 2 tao sa Kongreso at kasama rin po ang Senado dahil may pumutok din po sa issue sa Senado na ang mga senador ay nangungumisyon sa pera ng bayan, mga tambay. Pinaputok po yan ni Senadora Cynthia Villar. Di po ba, mga tambay? Nasa social media na po yan. Naka-upload na po yan. Kaya po dito po, mga tambay, yung issue ng Pangulo ay talagang inililihis po nila para hindi po pag-usapan. Problema po sa kanyang issue sa droga. Problema po, issue sa PhilHealth. Issue sa GSIS. Issue sa SSS. Issue sa flood control, 5,500 billion a day ang gastos. Issue sa Maharlika Investment Fund. Issue sa PDIC, 117 billion. Di po ba? Tapos issue pa sa IMF, sa International Monetary Fund. Naparaming issue. At issue po sa ating ginto, ang ating reserve na ginto. Ano na po kaya nangyari doon? May katotohanan po ba yon? Wala po ba investigasyon yon? Mga tambay, tuni-tuniladang ginto, mga kababayan, at ang issue po ng 2025 budget, issue po malaki yan, na napakarami pong nakikita raw po dyan, na anomalya, na dapat din daw pong imbestigahan. Dahil pati mismo ang PhilHealth ay isiro mo ang subsidy, mga tambay. At may problema rin po ang ginawa nilang budgeting, saan po? Dito po sa ating DepEd, mga katambay. At yung sobrang laki po na inilagay nila sa DPWH, mga kabayan, how many billions of peso,
mga kababayan. At syempre po, yung ating mga men in uniform ay talagang masamang-masama po ang loob dahil nabawasan po ng malaki ang kanilang mga pensyon, mga kababayan. May katotohanan po yata ito. May katotohanan kaya ito, di umano, mga kababayan. At ganun din po, ang 4-piece ay binawasan din po. Ang 4-piece, kinaltasan din daw po ng hindi bababa sa 50 billion. Kaya po, lalo pong maghihirap ang ating kababayang mahirap na umaasa sa 4-piece. Pero, dinagdagan naman po nila ang programang AKAP, mga katambay. Ang sobrang laki na pondo ng AKAP. Pag-uusapan din po natin yan, yung AKAP. Kung yan po ay makatotohanan at totoo po ba ang mga tao na binibigyan po nila sa AKAP? Ilan po ba yan? Yan po ba ay may record? Nakadetalye po ba lahat yan? Pwede naman po ilagay sa computer lahat ng mga pangalan yan. Computerized na po tayong lahat. Alamin po natin, mga kababayan. Pero ito po, nakita po natin ang pattern, ang mga ginagawa po sa social media. Nakita po natin na talagang ang mga attack dog ay isa po ang pattern, mga katambay. At karamihan po rito sa mga vlogger ay walang concern. Walang concern sa issue, yung totoong issue ng ating bansa. Lalo po sa kaperahan. At lalong-lalo po yung national issue na sinasabi. Isa po kasing national issue. National issue po kasi ang kalagayan ng Pangulo pagdating po sa droga. Isa po yan. Isa na malaking problema po ng bansa. Kung totoo ang sinasabi ni Kati Binag na meron tayong Pangulo na drogista, di umano, national issue yan. Manganganib ang ating bansa. Dahil alam naman po natin, pagka ikaw ay lulong o gumagamit o addictus ka ng droga, ang isip po niyan, ang isip, pabago-bago ang mga isip, ang desisyon po nila ay hindi halos pinag-iisipan. Di po ba? Dahil napansin na po natin yan eh. Yung sinasabi nga natin na ibabalik lang natin sandali bago tayo magtapos. Yung sinasabing hindi irrelevant ang Vice President at ang mga dating Pangulo, nakatambay. Nakita natin, ano ay pagmamalaki ng isang Pangulong Marcos Jr. pagdating dito sa mga seguridad. Eh yun nga, nagkaroon nga lang tayo ng bagyo. Bagyo hirap na hirap pa siya, nagtatanong pa siya sa media at doon sa kanyang mga undersecretary o secretary niya, nagtatanong siya kung ano gagawin natin. Ano gagawin natin? At sinisisi niya pa ang mga bulto-bultong tubig at hangin. Malakas daw ang hangin. Kaya raw po nagkaganito ang ating bansa. Lalo itong kalamidad dahil binigyan daw po tayo ng napakaraming volume ng tubig at napakalakas na hangin. Nakita niyo po, bagyo pa lang, hindi mo na alam, i-secured ang Pilipinas. National security pa kaya. Nakatambay. Yan po ba ang ipagmamalaki ng mga vlogger? Yung credential ng isang Pangulo, bagyo pa lang, hirap na hirap i-resolve o isolve ang problema, isolve ang issue. Nagtatanong na kung ano ang gagawin. Bagyo pa lang. Paano pa kung tayo may giyera? Tatakbuhan tayo niyan, mga tambay. Kung may giyera man, komento na inyong lingkod. Unang-unang tatakas yan. Buong pamilya niyan, mawawala sa Pilipinas, mga kababayan. Eh, bagyo pa nga lang, hindi masolve. Giyera pa kaya? Di pa ba, mga tambay? Nagtatanong na nga kung ano gagawin. Ano gagawin natin? Eh, bagyo pa lang yan. Eh, di lalo na pag giyera. Eh, tatakbuhan tayo niyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Magkamatay kayo riyan. Di ba? Basta kami ligtas. Marami kami pera. Isang damo ka lang kayamanan namin. Bakit kami magpapakamatay? Ganyan po eh. Ang may hirap ang kawawa. Dahil sila tatakbo yan. Kasi meron na po tayong halimbawa eh. Meron na po tayong nakita. Lahat ng mayayaman sa Afghanistan. Dito po sa Ukraine. Lahat ng mayayaman sa Ukraine. Naglayasan po sa Ukraine. Nung gera. Ang naiwan po ron, may hirap. Sila po naipagdigma. Yung may hirap, ginagawa na po nila sundalo. Pero yung mayayaman, mga oligarko, wala na sa bansa nilang Ukraine. Ganyan di po mangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Sa tingin nyo, hahawak na armas yan ang pamilya Romualdez, pamilya Marcos, pamilya Araneta, makikipagpatayan?
Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Yung sinasabi ni Chris nung isang vlogger. Malabo pa sa sabaw ng pusit humawak. May mga sari-sariling eroplano yan. Kung totoo yung sinasabi ni Atty. Vic, maglalayasan yan mga tambay. Napakarami nilang bahay. Napakarami nilang mansyon sa ibang bansa. Marami silang mga condominium. Di ba? Mga bahay. Mga kung ano-ano tawag nila na napakagagandang ari-arian nila sa ibang bansa. At pwede po silang mag-migrate. Bakit ko nasabi? Yung isang mayor nga, nasangkot sa droga. Di ba? 7 taon daw siya. Nanirahan sa ibang bansa. Mayor pa lang yun. Gaano karami pera ng mayor? Mayor. Lalo na pagka ikaw isang congressman, isang senador, isang presidente. Baka hindi lang 7 taon manirahan ka sa ibang bansa sa dami ng pera mo. Di umano. Di kaya? Di mo ba? Logic. Kaya wag po tayong wag po tayo papayag mga bayan at samahan po natin ng dasal na sana po hindi po mangyari sa ating bansa ang nangyayari po sa Ukraine, nangyayari po sa Israel, nangyayari po sa Afghanistan at lalong-lalo po nangyayari sa North Korea mga tambay. Wag na wag po sanang danasin ng ating bansa ang bangungot na dinanas po ng ating mga magulang, ng ating mga lolo, lola, ng panahon po ng diktador, martial law. Wag na wag po sanang maulit. Isama po natin sa mga panalangin na wag po sanang maulit ang dinanas ng batas militar ng panahon po ng martial law ng Pangulo, ang ama ng Pangulo. Kasi mismo si Atty. Vic ay may nakikita siya na may posibilidad daw. At pati mismo yung vlogger na si Chris Ulo ay tuwan-tuwa pa na baka daw isang araw magising na lang tayo. I declare martial law. Huwag na po natin intayin pang mangyari yan. Manalangin po tayo mga kababayan. Sama po natin sa dasal na wag po sanang mangyari yan. Nakakatakot po yan. Yung dinanas po ng ating mga magulang, mga lolo na magdeklara ng martial law. Mga katambay. Dahil wala na po tayong freedom nun. Batas militar. At wala na pong kalayaan ng ating bansa. Wala na pong freedom. Hindi na po natin magagawa. Ang ginagawa po natin lahat, kontrolado po yan ng gobyerno. Ang freedom of expression, freedom of speech, pati po ang freedom of religion, mga katambay. Makukuha na nilang lahat yan. Wag naman po sana. Pero pagdating po rito sa mga vlogger na ito, wala po silang nakikitang banta at takot at mga hindi po sila natatakot na meron po tayong isang presidente na may issue ng droga. Wala po silang pangamba at hindi po sila nangangamba sa kaperahan nating mga taxpayer, lalo po sa natutuklasan po ng dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. At wala rin po silang pangamba yung sinasabi ko na meron po tayong issue na dapat pag-usapan po, isang issue ng national security po na ang Pangulo po ay involved sa droga, mga kababayan. Ayon na rin yan, di umano, kay Cathy Binag at Jonathan Morales. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Mag-iingat po tayo mga kababayan at sumasamahan niyo po at manalangin po tayo, isama po natin sa dasal ang ating bansa na hindi po malugmok at makaraos po at makabalik pong muli. Sana po at isama rin po natin sa kaligtasan, siyempre po ang mga namumuno sa atin at may pagmamahal sa bayan katulad po ng mga Duterte na nakita naman po natin kung paano sila mamuno, lalo ang kanyang ama ng 6 na taon na protektahan ang ating bansa. At ganoon din po ang Vice President na alam naman natin na sinusunod niya lang ang magagandang ginawa ng kanyang ama. Dahil meron na po tayong nakitang totoo kung paano po sila magpatakbo, lalong-lalo na sa bansa at lalong-lalo na sa kanilang siyudad o probinsya. Nakita naman po natin ang kanilang pruweba. Di po ba? Maraming salamat po. Paalam sa muli. Ingatan nawa. Bye-bye.